At sa puntong ito, kumuha tayo ng update mula sa North Luzon Expressway. Nandun ang ating kapusong si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Kara, dahil nga sa inaasahan na pagbuhos sa mga sasakyan panorte na abot sa 230,000 ngayong Semana Santa ay binuksan na ng Tollways Management Corporation, ang operator ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway ang tinatawag na Express Exit Scheme. Ito yung pagbubukas na lang ng isang toll exit area sa mga motoristang babiyahe o aabot hanggang sa Subic at Clark. Sa ilalim ng Express Exit Scheme, imbes na sa Dau Toll Plaza, mag-exit ang mga motorista sa Mabalacat Barrier o exit na ng SCTEX magbabayad ng toll. Ang mga magbabiyahe mula Balintawak to Subic, kailangan nila maghanda ng 363 pesos na toll, habang 277 pesos naman yung mga papasok sa Balintawak Toll Plaza at lalabas sa Tarlac. Kapag bumikat na ang daloy ng trapiko ngayong April 1 at 2, maglalagay na rin ng tinatawag na 20 portable booth o ambulant toll tellers ang NLEX sa Dau Toll Plaza at 15 naman sa Bocaue Toll Plaza. Muli itong pagaganahin sa direksyon ng southbound o palabas ng Maynila sa April 4 at 5. Ang prosesong ito, Kara, ay para na rin daw mas mapabilis pa ang biyahe ng mga motorista, sabi ni NLEX Media Relations Officer Kiko Dagohoy. Ngayong hapon ang inaasahang pagbuhos sa mga sasakyan sa kahabaan ng NLEX at SCTEX, kaya ang payo ni Dagohoy sa mga motorista, kung may pagkakataon, agahan na ang pagbiyahe ngayong araw at iwasan na magpahapon sa biyahe. At bilang tulong sa mga motorista, binuksan na NLEX ang mobile app nito na NLigtas. Gayon din ang Twitter account nito na @NLEX Traffic. At sa mga mangangailangan ng tulong, maaari ring tumawag sa kanilang 24-hour hotline na 023-5000. Kara, narito yung bahagi na ating naging panayam kay Dagohoy. Unang-una po, bago siguro bumiyahe, i-check mabuti yung sasakyan, yung condition ng sasakyan, at siyempre yung nagmamaneho, siguraduhin na hindi siya inaantok, hindi siya nakainom bago magmaneho, lalo na ngayong Holy Week, it's going to be a long drive. Sa NLEX po, meron kaming mobile app na kung saan makikita natin yung traffic condition sa expressway. Downloadable na po ito sa Android at saka sa iOS phones. Ito po yung NLigtas o yung North Luzon Integrated Guide and Traffic Advisory System. Kara, ito yung sample nung Express Exit Card na mabibili o pagbibili ngayon ng NLEX, April 1 and 2 at April 4 and 5. Ito yung sinasabi nila na kailangan o mas madaling gamitin ngayong panahon na ito dahil nga para mas mabilis yung pagbiyahe ng mga motorista. Mabibili ito, Kara, doon sa mga dadaanan ng mga gas stations dito sa kahabaan ng NLEX. At dahil nga special cards lamang ito, one-way ticket lamang ito, ay ipagbibili nila ito, Kara, doon sa mga discounted prices. Ang paalala ng NLEX, Kara, sa publiko o sa mga motorista na bibili nitong Express Exit Card ay hindi sila pwede na bumili ng bulto dahil isang beses lamang nila ito pwedeng gamitin. At ito ay para lamang dito nga sa Semana Santa, particular sa April 1 and 2 at 4 and 5. Kara? So, Sherry Ann, paki-explika sa atin. So, kung ikaw kunyari ay pupunta ng Tarlac, yan na yung dapat bibili mo para isahan na lang at isang toll gate lang ang nakalaan sa'yo. Ganun ba yung mangyayari? Oo, Kara, ganun nga yung mangyayari. Pero dahil nga doon sa ito ay pang special occasion lamang para dito sa Holy Week, kailangan dito mo lamang sa mga gas station ito mabibili at ito ay para sa isang araw lamang ang effectivity o one-way lamang. Kara? Alright. Kasi ngayon may pasok pa, hindi naman half day ngayon yung maraming mga opisina. Whole day pa rin yung pasok sa maraming opisina ngayon. Ano yung oras na ine-expect ng North Luzon Expressway na talagang magkakaroon ng pagsisikip doon sa daloy ng trapiko dyan sa NLEX? Oo, ito yung typical na oras, Kara, na pag-uwi ng mga nag-oopisina dahil nga marami naman, hindi naman karamihan kasi ngayon nagdeklara ng half day ang pagpasok, no? So ang inaasahan nila between 5 p.m. to 8 p.m. ito talaga yung magkakaroon ng buhos ng daloy ng trapiko o ng mga sasakyan mamaya dito sa kahabaan ng NLEX, gayon din sa SCTEX. Kaya nga kanina nung kinakapanayam natin itong si Kiko Dagohoy, ang kanyang talagang ina-advise sa mga motorista hanggat maaari kung kaya nyo magbiyahe na ngayon pa lamang bandang tanghali o kaya yung mga bandang madaling araw ay yun yung advisable na biyahe. Inaasahan daw naluluwag ito pagdating na nung Biyernes Santo. Gayon din yung maaga bago naman kaagahan naman ng Pasko ng pagkabuhay, Kara. So kumbaga if you don't have to be there naman ng maaga,
I mean, ng gabi ngayong yung Wednesday, mas magandang ipagpaliban nyo na lamang at madaling araw na lang kayo bumiyahe ng Thursday o kaya mas late pa ng gabi. Huwag na kayong sumabay dun sa rush hour ng 5, 6 p.m. Oo, tama, Kara. Lalo na kung wala ka rin naman talagang hahabulin doon sa Correct. probinsya na pupuntahan mo, mas maganda, huwag kang makisabay dito sa inaasahang bulto ng daloy ng sasakyan mamayang hapon. And one last question, anong mga areas yung kino-consider na choke points, yung talagang nagkakaroon ng pagbibigat ng daloy ng trapiko dyan sa North Luzon Expressway? I assume yung Balintawak, Toll Plaza. Kara, actually, ito nga, tama. Yung pagpasok pa lang dito sa NLEX area, dito sa May Balintawak Toll Plaza, ito yung isa sa mga inaasahan na choke points. At doon mismo sa mga lalabasan ng mga exit areas, nito nga mga sasakyan na to. Ang karamihan kasi dito, Kara, madalas doon sa May Dao area, no? Kaya yun ang naging remedy nila talaga dahil doon nga yung isa sa mga choke point, kaya nagkaroon sila ng idea na magkaroon ng express lane. Gayon din yung mga express cards at yung mga portable tellers. I'm Kara. sure yung Bukawi exit also. Yes, Kara. Alright, maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.